beloved Boss Mike Cervera. Salita laban sa korupsyon, karahasan at pang-aabuso ay pinaaresto. Yan ang ginagawa ngayon ng Araneta Romualdez Marcos. Pinapaaresto, kinakasuhan. Oy, mali ka naman dyan. Kita nyo walang dating-dating si Maharlika eh. Halatang halata mong sinungaling at halatang halata mo talagang malaki bayad dito. Kasi tumatalon ito eh. Ha? Tumatalon! Exactly, tama yung idol nyo, mga Pinklawan. Kasi Dilima, tama talaga kayo. Kami ang mali. At ako inaamin ko, mali talagang nabudol ako na sinuportahan ko ang bangag na Marcos Araneta. Tinorture at yung iba pinatay. Marami sa kanila ay tinuring na lamang ng mga desaparecido o mga nawala. Walang halaga ang buhay ng Pilipino noong panahon ni Marcos. Napakalakas ng diktadurya noon. Nag-umapaw ang kanilang yaman na galing sa nakaw. Tapos ngayon, pinupuri ang tinatawag nilang magnanakaw. Wake up, Pinklawan supporters. Not the politicos, but the Pinklawan supporters. Na binababoy kayo ng mga politikong tiningala ninyo na akala ipaglalaban kayo sa diktadorya. Sige, himayin natin to ha. Si Maharlika eh, ha? Ang problema sa mga ito eh, nanghuhukay ng mga issue eh. O, sing luma nung ayun o. Kikita nyo yun? Ayun. O, hindi ko na ipakita sa inyo kagabi. O, dahil marami na hong gising, mga kababayan, mahirap nang gisingin. Gising na sa katotohanan eh. Ang taong bayan, di ba? O, kita mo, buhay na pa pala si Hita. Akala ko naghihimas na ng rea. Ay, malapit na. O, di ba? Hindi nyo na magigising ang tao. Wala nang pantira si Maharlika eh. Kaya kailangan humukay. O ano kaya ang pwede kong ano kaya ang pwede kong ibanat? Kasi wala na yung wala na yung video ng droga eh. Ng pulburon. Wala na rin yung picture. Wala na rin si Morales. Ayun, kaaway nyo na eh. Busit na buhay yan. Biruin mo, kumuha lang kayo ng tao na akala nyo magiging kakampi nyo. Tapos kita mo, binabanatan na kayo. Anak na patingan ng mga kababayan. Uy, Boss Mike, nakalimutan mo silang i-shout out. Mamaya na natin i-shout out yung mga yan. Oo, makikinig naman yan eh. Nahas na magsalita laban sa korupsyon, karahasan at pang-aabuso ay pinaaresto. Yan ang ginagawa ngayon. Eto na, yan ang ginagawa ngayon. Nagsuot ka pa ng pink. Akala mo makukuha mo pa. Makukuha mo pa ang loob ng mga Pinklawan. Naku, Diyos ko po, mahabagin. Asa ka pa. Malabo na yan. Ng Araneta Romualdez Marcos, pinapaaresto, kinakasuhan. Exactly, tama. Tama, di ba? Anong ginawa kay Dilima? Ni Duterte? Anong ginawa sa mga kritiko ni dati mong idol na ngayon? Walang iba kundi si Digong ninyo. Anong ginawa niya? Hindi ba? Lahat ng kokontra, kinakasuhan. Kita mo to, di ba? Sige, tuloy. Yung idol nyo, mga Pinklawan, na si Dilima, tama talaga kayo. Tama talaga kami. Tama kami. Kasi nagising na sa katotohanan at naka-move on na ang mga Pinklawan sa kung anuman yung mga nakaraan na nangyari. Gusto mo pa rin hukayin yung mga issue na yan. Limot na ng tao eh. Diba mga kababayan? Kasi nga, wala nang maibanat eh. Walang maipuna sa gobyerno eh. Hindi na umubra yung, video-video ng pulburon. Wala na mga kababayan. Kung gagamitin nyo ang mga issue ni Apple Akay, nung araw na ginamit ng mga propaganda ng mga dilawan, noon, normal lang naman yan sa politika. Diba? Kanya-kanyang gawaan ng propaganda. Di ba sila? Ano ba ang propaganda nila? Ang Pangulo ay bangag. Ano daw ang ebidensya nila? Kasi nakangiwi. Kita nyo, dahil nagngingiwi daw,
Pero may kuhanan mo ng video na ngumingiwi habang nagtitinga. Alam mo yung katatapos mo lang kumain, gumaganong-ganong ka, tinatanggal-tanggal mo yung mga natitira dyan sa mga ngipin mo at gilagid mo. Abay, ginawa nilang propaganda. Kami ang mali. At ako inaamin ko, mali talagang nabudol ako na sinuportahan ko ang bangag. Oy! Mali yan! Papakita ko sa inyo, ha. Dahil friendship kami niyan, hindi pa niya ako tinatanggal. Tignan nyo to, ha. Tignan nyo to. Mali ang sinasabi mo. Kita nyo naman, Kikita nyo naman, friend. Friend kami, ha. Tignan nyo, mga kababayan. Tignan nyo, ha. Yan, di ba? Dito yan. Kita nyo naman, di ba? Ano suot? Ano suot, Boss Mike? Ba't ganyan? Di ba? Di ba? Ano pa? Tingnan nyo, nasa ano niya yan? Nasa cover photo niya yan, di ba? Kita nyo mga ginagawa. Sa tagal mo na, kita mo naman mga pa-picture niya, nandiyan pa rin, di ba? Picture niya talagang inaano pa niya, inaayos pa niya eh. Kita nyo, ayan di ba? Napaka-ipokrito. Ipokrita, Boss Mike, kasi babae. Babae ba? Mukha kasing lalaki. Di ba? Mga kababayan, isipin nyo yan, napakatagal niya nang, pinipilit yung sarili niyang idikit sa mga Marcoses. Tapos ngayon mo lang sasabihin na bangag. My God. Alam namin ang dahilan. Alam nyo mga kababayan, kasi marami sa mga sumusuporta sa kanila, di nila alam ang dahilan. Kasi kami alam namin Bata ni Vic Rodriguez yan alam nila na hindi uubra. Ano nangyari? Dinatanggal si Vic Rodriguez. Ayun, nagwala yung mga yan. Marami yan. Napakarami yan. Marcos Araneta. Tinorture. At yung iba pinatay. Marami sa kanila ay tinuring na lamang ng mga desaparecido o mga nawala. Walang halaga ang buhay ng Pilipino noong panahon ni Marcos. Napakalakas ng diktadurya noon. Bagong-bago yung issue mo daw. Yan yun ang gandol lang yung kaya nilang abutin Medyo hindi pa sila nakaka-move on. Nag-umapaw ang kanilang yaman na galing sa nakaw. Tapos ngayon, pinupuri ang tinatawag nilang magnanakaw. Maharlika. Wala, ganun talaga Ikaw nga di ba? Dati pinupuri mo si Pangulong Bongbong Marcos, may pa-heart-heart ka pa. Kinikilig ka pa kapag ka nagpipicture kayong dalawa Tapos ngayon ayaw mo na. Bakit? Wala Natanggal lahat ang tropa mo dahil yung tropa mo, inaasahan mo na magbibit-bit din sa'yo sa gusto mong posisyon. Di ba? Di ba? Sibak lahat Wake up, Pinklawan supporters. Not the politicos, but the hindi mo nga nagising yung mga kasama mo Tapos ngayon, gigisingin mo yung mga Pinklawan. Yung mga Pinklawan, galit na galit din kay Digong. Sa tingin mo, sasama mga Pinklawan sa inyo? Sasama kay Digong? Abay, malabo. Oo, malabo. Malabo pa sa tinta ng pusek. Pinklawan supporters na binababoy kayo. Alam niyo yung style niya? Yung style niya, kukunin niya yung loob nyo, sisiraan niya ibang tao, kukunin niya yung loob nyo sa pamamagitan ng ipapaalala niya yung mga bagay na nalimutan na nagising na sila. Di ba? Gising na ang mga Pinklawan. Dilawan Oo. Kita mo, dilawan, wala na palasak na, kaya nga nagpalit ng kulay ganun din naman ang mga DDS. Ano nang tawag? Ayaw na sa mga DDS Bakit? Maraming mga nagpapakilalang DDS na mga walang laman ng utak Papalitan na nila.
Duterte loyalist na daw sila. O, di ba? Anong pagkakaiba nyo ngayon sa mga dilawan na naging pinklawan? Ha? DDS na naging Duterte loyalist. Diyos ko po, sobra. Oo, yung mga propaganda nito. Wala nang maiba to. Kaya eto na ngayon ang bago. Ha? Oh, bagong propaganda. Hukayin natin ang issue ng matandang Marcos. Abay nananahimik na. At talaga naman, hindi naman natin may pagkakaila na namulat na rin ang tao sa propaganda ng mga propagandista nung panahon ng mga yellow tards. Oh, nagising ang mga tao eh. Naikumpara si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. eh. Biruin nyo yung 20 taon na mahigit. Oh, ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. abay hinintay ng mga tao yung 20 taon at binigyan pa ng pataan. Oo, allowance. Ginawang 30 taon. Walang nangyari sa bansa. Di lumabas na sinungaling. Ang mga yellow, ayun, nasira sila. Kaya palit na lang ng pangalan. Pinklawan na. Ganon din sila. Ganon din sila. Alam nyo mga kababayan, mag-iingat kayo sa mga taong walang paninindigan. Ano yung sinasabi kong walang paninindigan mga kababayan? Yung mga kumakampi ngayon sa isang tao, tapos biglang lalayasan, lilipat sa ibang kampo. Diba? Lilipat sa ibang kampo. Ngayon, sisiraan niya na yung pinanggalingan niya. Naku po, mag-iingat kayo sa mga ganyang tao. Diba? Okay lang sana, mga kababayan. Alam nyo kung ano? Okay lang sana kung merong dala-dala, bit-bit. Pinapaypay na ebidensya. Kaso, tinatalsikan lang kayo ng laway eh. Kita nyo, maliwanag na maliwanag naman. Abay, 3 taon ng, dala-dala nila yan eh. Pulburon video, picture. Di ba? Nasaan na? Doon naman nagsimula yung mga isyo. Ikinabit nila yung pagngiwi-ngiwi daw ni Pangulong Bongbong Marcos na napicturean nila at nakuhanan habang nagtitinga. Ganon kahihina ulo ng mga ito. Di ba? Ganon kahihina eh. Si Maharlika, mga kababayan, ito, ang dahilan ng pagkakainis nito, ulitin ko, pagkawala ng mga kaibigan nito at ni Vic Rodriguez. Dahil etong si Maharlika, umaasa lang ito kay Vic Rodriguez, para magkaroon at makuha niya yung gusto niyang posisyon sa gobyerno. Gets nyo na. So kaya nagkakaganyan yung mga yan. Kahit na ano na lang ang ibabatikos, ibabanat. Kahit na anong mga paninira, na maiisip nila, na sa tingin nila, may ibabato nila, ibabato nila. Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.